Welcome to the second episode ng aking podcast. I'm with Bev again, ang paborito kong kausap pagdating sa mga love talks. And this second part is about the modern relationships. And we are going to talk about breadcrumbing. Tama ba? Breadcrumbing. Okay. So, Bev, for our next topic. Medyo naano ko sa mga nung first episode natin. But okay, sige. For the breadcrumbing, ano yung naisip mo when you hear this word? Yung breadcrumbing is you give enough attention to someone to keep them interested or yun, to keep you interested. Mm-hmm. Ito yung mga hot and cold, push and pull. Halimbawa, today, nag-message sa'yo, talagang as in, sobrang message. Na-update ka, oy, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Mm-hmm. Tapos, sabi, pag-reply ka na, ito, sabihin mo, mag-update ka rin. Tapos, kinabangasan, parang wala nangyari. Tapos, nag-post ka sa social media, super react. Okay. Super heart, or lahat ng mga pinopost mo, kahit mga previous post mo pa, i-heart nila. Ganun yung mga breadcrumbs. Talagang bini-breadcrumbs ka lang. Breadcrumbs, di ba when you say breadcrumbs, it's like yung mumumu nung tinapay, yung mga tira-tira or mga nalalaglag from the bread. Actually. So, it means you are getting that small part. Yes, of attention. Little time, low effort. Okay. Consistency. Inconsistent yung pattern, kumbaga. Tapos, ikaw naman bilang babae, feeling mo, interested talaga yung guy. Okay. But, true enough, hindi naman pala talaga. Kasi, wala na, parang siguro, for fun lang. Interest, although, ito benefit of the doubt. Siguro interested naman yung guy sa'yo, sa girl. No, I think para lang siguro yung attention mo eh. Like, for example, may pusa. Okay, lapit ka sa akin, bigyan mo ng pagkain. Kasi siguro to boost the ego of the guy din. Kasi, okay, ito. Mukhang interested dito sa akin si girl, ganun. Nabuboost kasi yung ego ng mga ganun kasing lalaki. Yung na mga nagbe-breadcrumbs lang na yun lang ang alam gawin sa buhay. Nabibigyan sila ng attention. Kasi takot sila sa totoong commitment eh. Okay. Sa serious relationship eh. So, paano pag, for example, si babae naman, since napansin niya, okay, ito lang palang nakukuha ko. So, nalipat na naman yung attention niya sa iba. So, pwedeng tinigilan niya si lalaki. And then again, si lalaki magbibigyan na naman ng let's say after a week, bawa si girl na naman. Na okay, post of the day, ganyan. May nag-update sa social media na short nakita ni guy, ang ganda ng pinuntaan mo. Sino kasama mo? Tapos kung natisado si guy. Tapos, pag sinabi, yung friend ko lang yung kasama ko. Siyempre, ikaw babae, baka sasal ka din doon sa guy. Siyempre, medyo magpapaano kayo konti. Alam mo yun, na kung interested ka din sa guy. Tapos, biglang pag sinabi mo naman talaga, all out ka naman, wala na naman yung communication. Hindi na naman wala na naman since kasi si girl bigyan na naman ng attention kay lalaki. So okay na si lalaki ulit. Okay. Nasa akin pa rin pala attention niya. So ano ba yun? Kasi parang it related siya sa paasa? Pwedeng paasa. Kasi especially pag halimbawa, si guy, naman talaga siya ng effort. Yun nga lang, low effort na tinatanong ka, how's your day, ganyan. Tapos, syempre, bibigay, ito, okay lang, ito, tayo ako sa work, ganyan. Tapos, syempre, magko-comfort ko na ganyan. Tapos, ang girl talaga usually, din sila dyan. Parang, girls na naman. Okay. May bigyan ako ng attention, siguro, bet ako nito, ganyan. Tapos, hanggang sa, na totally na-fall na si girl. Tapos, pwedeng, paasa, tsaka pa-fall din. Kasi, pa-fall. Pwedeng pa-fall. Paasa, pa-fall. Kasi, naman talaga si guy na parang, kasi yun ang interpretation ng babae. Yun ang, usually yun yung atin ang dating eh. Ini-interpret natin, maybe the guy is interested. Siguro magbibigay siya ng parang, sa girl na parang interested ako sa'yo. And then after that, pag nakita niya si girl nag-respond na, okay, sige. Naman pala si girl, after nun, tapos na naman. Yun nga, ego, siguro, para makuha niya yung attention ni girl. Tapos,
mahilig rin sila mag-plan. Like, uy, meet up naman tayo, kita tayo. Mm-mm. Tapos, syempre ikaw, excited ka kasi syempre medyo, siguro, tested ka, hi guy, ganyan. Kasi binibigyan ka ng attention. Tapos, all of a sudden, last minute, mag-change yung plan. Kasi hindi So, naman paasa part ka? ng plan totally Oo. yun na gusto kanya makita. Pang ano lang yun. May ganun talagang klaseng Ay, mga lalaki gano'n. na Mm. they're not sure kung anong gusto nila. Ano nakukuha nila sa gano'n? Uh, Like basic giving validation. Basic validation. Yeah, validation. to validate So, them. it means, Tsaka to boost the ego din. Kasi, ikaw, syempre bilang lalaki, ano bang lalaki? Dapat initiator, di ba? Ikaw yung nag-initiate. So, siguro, may mga lalaki talaga na, I'm not saying lahat ng lalaki, but may iilan siguro talaga na, for them, it boosts the ego kung marami silang babae. Feeling nila na nakukuha nila yung interest. Nagkakagusto sa kanila? Oo. Kasi, Okay. hindi rin naman natin alam kung anong upbringing meron sila, kung ano yung childhood trauma nila, kaya sila ganyan. Someone's only attention. Oo, ganun. Pero, no real commitment. Kasi even then, they don't want a serious relationship. Parang hanggang dun lang yun. Parang, Masaya lang sila sa masaya lang attention sila. na nakukuha Oo. nila sa mga... Pero bakit laging lalaki? Hindi ba pwedeng may babae rin ganyan? May babaeng ganyan na Okay. parang, siguro pag nakikita na, parang okay to si Gaya. Pero, kasi pareho na naman sa nangyayari ngayon. Parang babae-lalaki, same lang naman ang ginagawa. May babae na... So, si girl paasa din? Oo, may ganun. Lalo na pag si Guy medyo, hindi ko sinasabing weak ang personality or weak emotionally. Pero may lalaki kasi na, syempre, they want love. They want real connection. So, feeling nila siguro si girl, interested din sila. Pero hindi nila alam na ano rin pala sila ng babae. Alam mo yan, parang, second option ba? Kasi si girl may entertain din talaga na main character sa buhay niya. Okay. So, the more the merrier, gano'n? Oo, pwede. Ano ba talaga dapat? Girl, dapat ano ka? Maraming option. Collect and select ka. Teka lang. Collect but select the best? Gano'n? Narinig ko na dati yun. Ikaw bilang babae, you deserve to be loved. To be nurtured, to be cherished. Not to be kasi parang collect and collect, hindi ba you are... What I mean is mag-entertain lang. Kilalanin mo lang. Jowa mo ganito, jowa mo si next. Hindi ganun. What I mean to say is, mag-entertain ka. So, kilalanin mo lang sila. Oo, kilalanin mo, yung mga boys, yung mga suitors mo, mga admirers mo. So, yun na. Feeling mo na kung sino yung the best. So, paano kung sabihin is nag-fall yun na parang nagbe-breadcrumb ka? Kasi nga, since entertain mo siya, and alam mo yun, no? Ang din, For me, like for example, babae, ako yung maraming let's say lang, Ganda. may ganon. May sino tatong suitors ka. Hindi mag-open ka dun sa tatlo. May the best man win. Teka lang, 3 kayo ito, so, pinakausap ko to. Alam mo ba, si B, in-invite ako. So, mag-open ka. Hindi pa naman kayo exclusive Okay, diba? okay. Wala pa naman kayong label. Hindi pa na-define na okay, sige, tayo. Wala ganon. So, dapat maging open ka din talaga sa lalaki. Tsaka tingin ko, alam mo yung ganyan. Ewan ko. Kasi diba mga lalaki, may sila mag-compete. Yun na nga, may best man din. Diba, usually sila yung mga best foot forward. Ay, yung mga lalaki na nagko-compete with, it means na gusto talaga nila yung babae. Pag naniligaw sila. I mean, pagka nag-compete sila against with another, Pero may ilan din na parang challenge lang Challenge lang? Kasi gusto nila, lalo na may mga lalaki achiever. Lahat nakukuha ko. I get what I want. So, after that, kung nakuha mo na yung babae, doon na naman sisimula iniwan na naman. Ganon. May ganon. And then, heartbroken na naman. Another time na naman tayo na mag-usapan. Sabi nung guys, binedcam lang ako. Ganon. Binedcam lang ako ni girl. May ganon. Okay, next question. Ayun, so, sa mga taong nagbe-breadcrumb, aware ba sila sa ginagawa nila? Hindi ba nila alam na baka nagpapaasa na sila na hindi sinasadya? Siguro yung iba alam nila. Pero yung iba hindi rin alam. Unconscious sila. Unconsciously, ganun lang talaga sila hindi, pwede ba kasing friendly lang sila and then binigyan lang ng... Oo, totoo. May ganun kasi. Kasi tayo mga babae talaga usually. Based on experience pero hindi ko naman nila lahat. Hindi ko sinasabing lahat ng mga na-meet kong guy, ganun. Pero kasi,
may babae kasi talaga na bigyan mo na ng konting atensyon, feeling nila, special na sila sa guy. Okay. Oo. Pag may message lang, halimbawa, kumusta ka na, ganyan, ganyan. Tapos medyo nag-update naman si guy. Feeling ng girl, special na siya. Tapos ini-invite siya, ganyan, bibigyan ng attention. Kasi, ang weakness nating mga babae, minsan talaga, pagbigyan tayo ng attention. Ibang dating sa atin nun eh. Oo. Ibang dating sa atin. So, may ibang din talaga na aware sila. Kasi siguro yung nga sabi ko, di ba, it validates them. Na it boosts their ego na feeling nila, okay, interesado sa akin si girl. Alam mo yan, nagiging feeling nila, nakakalalaki sila, ganon. Manly, Okay. ganon, oo. Oo nga naman. Tsaka, bilang tao, di ba? Parang ano naman na may malalaman mo na attractive ka sa ibang Oo, tao. Ano bang oo. tawag dun? Medyo ma-appreciate mo. Another word. Hindi appreciate. Nag-admire sila sa'yo. Oo, nabuboost yung ego mo. Na-appreciate nila yung presence mo. Pero talaga, low effort. No Na effort. kumbaga talagang, nandun parang pinaasa ka lang talaga or pinafall ka lang talaga. Tapos, they set so many plans na hindi naman natutuloy. Tapos si girl asang-asa. Kasi, ganito. Tapos hindi naman pala nangyari. Alam mo hindi nila ituloy. Bigyan na nga siya ng attention. Breadcrumb lang sila. Low effort talaga. Okay. Doon sila magaling. Doon sila magaling. May mga lalaki magaling sa bibig lang, sa salita Okay. Meron Duwag ba actions. sila? Matatawag ba natin silang duwag? It could be. Parang, feeling ko, duwag. Kasi ang taong matapang, they face the consequences, they face the reality. Kasi, hindi ko, siguro ewan ko lang, may mga lalaki sigurong gina-judge natin, akala natin nag-breadcrumb. Yung pala, torpe lang naman pala. Okay. Oo. Diba? Hindi sila step forward kasi takot sila ng rejection. Diba? Pero, kung ikaw lalaki, alam mo kung anong gusto mo, if you want the girl, then go for it, tag-effort ka, not yung bare minimum lang binibigay mo dun sa tao. Diba? Low effort ba? Hanggang, hello, tapos, bukas wala, tapos hindi ka man na nag-set ng date, hanggang message ka lang sa kanya. So, breadcrumb yun, low effort yun. Ayun. So, sa mga taong nakikinig ngayon na eto nga, nagbe-breadcrumb or nagbe-breadcrumb, paano sila makakawala sa ganung sitwasyon? Unang-una, dapat yung tao o yung girl, aware sila na breadcrumb lang sila nung guy. Otherwise, pag hindi nila alam, they allow that person na ganyahin sila na magpupush and pull, tapos hot and cold. Pero kung aware sila, better to stop. Yung, kumbaga, pag nagparamdam, wag na mag-reply. Na kumbaga, kasi you still engage Pag nag-engage ka, continuous yan, tuloy-tuloy yan. Kasi feeling naman, nandiyan ka lang naman anytime, pag pwede kitang balikan, nandiyan. Tapos si guy, may iba. So, parang back up? Oo, back up plan. Oo, ganon. Kasi, low effort na binibigay sa'yo. So, low effort, it means low value ka din. Totoo. Kasi pag ang guy, gusto ka talaga nila, tapos ikaw yung talagang, they put you into pedestal, talaga. Pupurso ka nila. Pupurso ka nila. Oo. Sa breadcrumb, walang pursuing na nagaganap. Hanggang, mababaw lang sila. Low effort na talaga. Walang pursuing na nagaganap. Thank you for listening to our podcast. And this has been I reminding you, don't settle for mumu. Don't settle for crumbs when you deserve the whole bread. Yes. Thank you for watching and thank you, Bev. Thank you. Ayun. Parang short nito, breadcrumb.